James 1, chapter 1, verse 12. Blessed is the man who persevere under trial. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Amen? Sino sa inyo mga kapatid ang ready nilang makatanggap ng rewards? Yung crown of life na galing sa Panginoon. Taas ang kamay. Dapat i-receive natin yan. Sino sa inyo yung ready na? Yung makareceive ng reward ng bunga ng ating pagpapagal, bunga ng ating pananampalataya. Amen po? Taas po natin, mga kapatid. Once na sinasabi po, hindi po ako nagsasabi yan. Word of God po yan. No? Dapat nire-receive po natin. Kung ikaw na di-disciple, dapat po nire-receive po natin yan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Amen po? Ang ganda ng verse, ulitin po natin. Santiago 1:12. Blessed is the man who persevere under trial. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Ito po ay pinamagatan ko, napakasimple lang. Napakasimple pero masakit. No? Masakit pag tayo pinagdadaanan. The purpose of suffering. Amen po? Sino ang nakaka-relate dyan? Tignan mo nga yung katabi mo kung dumadaan sa suffering yan. Amen ba? Mukha bang dumadaan sa paghihirap? Amen? Sabihin mo, don't worry. May purpose yan. Yan suffering mo. Amen? Alam niyo po mga kapatid, sa estado ng ating buhay, meron po tayong tatlong kategory na pwede natin maipabilang sa ating buhay. Unang-una po yung it's either na papasok ka ng suffering, nasa gitna ka ng suffering, or patapos ka pa lang doon sa suffering na pinagdadaanan mo. Amen po? Na minsan akala natin yung pinagdadaanan natin, napakahirap, napakabigat. Yung matinding pagsubok sa ating buhay, akala natin napakahirap natin malagpasan. No? Yung dumadaan ka na nawalan ka ng mahal sa buhay, yung nalugi yung negosyo, nawalan ka ng trabaho, dumadaan ka sa matinding sakit. Amen po? Yung mga pagsubok na yun, minsan pwede mong sabihin na, Lord, parang ang buhay unfair. Lalapit kay tatay ba, Pastor, tay, bakit po ang buhay natin parang unfair? Amen po? Kung sino pa yung hindi nagsisimba, siya pa yung pinagpapala. Kung sino pa yung hindi umati ng cell group, kung sino pa yung hindi umati ng prayer meeting, amen po? Kung sino pa yung hindi umati ng mga gawain, para sila pa yung nakaka-receive ng blessing. Amen po? May nakaka-relate? Amen po? Pero kami yung mayroong time na magsimba, kami yung time na mayroong time na umati ng prayer meeting, kami yung may time na umati ng cell group, kami yung time na mayroong umatin sa mga gawain para sa inyo, parang kami pa yung dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay. Nakukuha niyo po mga kapatid? Amen po? Kaya mga kapatid, kung ano man yung sitwasyon natin sa buhay, parang masasabi po natin, Lord, parang ang buhay unfair. Pero alam niyo po ba, ang Diyos natin makatarungan? God is just. Amen po? Kung titignan po natin, pag-aaralan po natin yung Bible, makikita po natin yung mga disciple, yung ginawa ng Panginoon sa kanila, makikita po natin, ginamit po, no? Ginamit po yun para palakasin yung kanilang pananampalataya. Amen po? Lahat po yun, ginamit po yun. No? Ano man yung ating edad, ano man yung ating sitwasyon, minsan ginagamit po yan ng Panginoon para palakasin po yung ating pananampalataya. Sabi po dyan, makikita po natin doon sa scriptures na sinabi po, na pinakita po natin, those who stood the test. No? Those who stood the test. Baka yung mga disciple na dumaan sa matinding suffering, sa matinding trials, sila po yung mga taong ginamit ng ating Panginoon. Amen po? In fact, sa New Testament, makikita po natin yung teaching and miracles ng Panginoon na pinakita sa mga disciples para po palakasin, strengthen ang kanilang pananampalataya. Dahil ang pagsunod po sa Panginoon, mga kapatid, following Jesus includes suffering. Yes? Amen? Yes po, ang pagsunod sa Panginoon includes blessing. Yes, ang pagsunod sa Panginoon includes healing. Yes, ang pagsunod sa Panginoon includes yung kalayaan. Pero mga kapatid, kasama din po doon ang pagsunod sa Panginoon yung paghihirap. Yung makaranas ka ng suffering. Amen po?
Parang yung pati amen, may suffering ah. Amen po? Amen. Yun. Parang ang hirap nyo dalhin, no? Pero okay lang po yan. Itutuloy po natin yung preaching po natin, no? Alam niyo po, kung tayo lang ang masusunod, yung gusto natin yung reward kaagad. Isa nabasa natin. Gusto natin yung crown of life kaagad. Siyempre, sino pa naman hindi gugustuhin yun? No? Pero napansin niyo po doon sa nabasa po natin, those who stood the test, yung dumaan sa proseso. Amen po mga kapatid? Kaya we are so blessed po dahil itong church pa ito, meron po tayong proseso. No? Pero yung proseso niyo yun, para ma-receive mo yung reward, kailangan mo tapusin. Kung sino yung magtiis hanggang wakas, siya po yung makaka-receive. Amen po? Yung mga hindi nagmadali. No? Yung dumaan talaga sa proseso. Yun po yung makakatanggap ng crown of life. Amen po? Kaya gusto ko lang po ipalala, RLC family, no, church, sa mga dumadaan ng training, papasok pala ng training, I encourage you mga kapatid, tapusin po natin yan. At sa mga bago ngayon nagtataka, bakit ano yun? Dito po sa church, hindi lang po tayo information na uupo at uuwi. Tapos na po tayo sa dating old faith po natin. Andito po tayo to sit, to receive the Word of God, but there is transformation and application sa buhay po natin. Kaya po, we will provide po yung discipleship. Libre po yan. Amen po? Ang gusto lang po namin yung willing, yung may desire. Amen po? Kung may desire ka minsan na gusto mo maging successful, maging abundant, okay po yon. Pero mas maganda kasama natin si Lord. Wala pong plano ang Panginoon sa iyo na maghirap ka. No? Wala pong masama mag-ipon. Walang masama magpayaman. Pero ang masama, kung nagpapayaman ka, hindi mo kasama si Lord. You will see, mga kapatid, ang Panginoon may purpose, may plano sa iyo, kapatid. Hindi po aksidente yung mga first timer nandito ngayon. No? Pwede ka naman niya imbitahin ng kaibigan mo o kapitbahay mo doon sa flat sa ibang lugar. Pwede naman kayo mag-bar, mag-jogging o anything. Pero dito ka in-invite. No? Nakita niyo po yung unang message, blessed, di ba? Yung dadaan ka pala sa trial, pinagpala ka na. Amen po? Minsan hindi tayo makapag-antay. Minsan gusto natin makuha ka talaga yung mga bagay na gusto natin makuha. Pero hindi ibig sabihin yun, yung gusto mo ngayon ay panahon mo na ngayon. Amen. Ulitin ko, hindi ibig sabihin na gusto mo ngayon, panahon mo na ngayon. Amen. Kung gusto mo maging leader o dumaan ka sa mga training, dapat pagdaanan mo lahat. Amen po. Yung mga nanay, tatay nyo, yung leader nyo po, kahit si Tatay Bob, no, lahat po yan dumaan sa training. Kahit po ako dumaan sa training. Yung suffering nandun po. Alam po ng mga nag-encounter yan, nag-testimony po ako, bumigay na po ako, ayaw ko na. But salamat sa Panginoon at salamat sa taong ginamit para po ako dalhin uli, ilipat ako, encourage uli at tumayo ako ngayon dito. Amen po, ganyan po yung ating pastor. Kung makikita niyo po yung testimony niya, di ba? Grabe po yung suffering ng church. Ang daming persecution. Di ba? Ang daming pangbabatikos. Pero ang Diyos may tinuturo pala. No? May tinuturo para mag-level up ka, mag-growth ka. Yung karakter mo. Dahil ang plano niya hindi lang para sa'yo. Para sa simbahan. Kita na naman natin yung mga tinuturo ng tatay, no? Nung mga this past few months, past year, ang titindi po. Kaya po yung time na sinabi sa akin na magtuturo, ang hirap dugtungan nung tinuro ng tatay nung last week. Now, sino nakakalala ng title nung last week? Batch Ezra! Ano yung title ng last week? Ala, mga Chronicles, 2 Kings yung nagsasalita, hindi Ezra. Amen? Batch Ezra, asan ang ingay nyo? Find your purpose. Sabi ko lang ba sa inyo eh. Panindigan nyo yan. It is written. Amen po? Kasi hindi ko magpapakaila. And the best para sa akin, hindi ko pagkakaila. First, tsaka 2 Kings. Amen po? Amen po? Kasama ko yung 2 Kings kasi nandiyan yung asawa ko eh. Amen po? Pero lahat po yan, mga nasa ministry, praise God po. No? Kaya yung mga batch Ezra, panindigan nyo po yan. We challenge you. No? Kung 39 kayo, dapat 39. Meron pa kayong mga mingle-mingle, meron pa kayong nakakatakot po yan. Nako, dapat yung nag-aapoy tayo. Amen? Alam niyo po, huwag natin kagad uhusgahan yung nangyayari sa buhay natin.
Na one time pupunta kay Tatay Bob o sa cell group leader mo, sabi mo, Tay, bakit po ganun? Nagsimba naman po ako ng 2 weeks eh. Nag-cell group naman po ako eh. Ba't wala pa rin ako naririnig na pagpapala? Amen? Nag-tithe naman ako eh. 2 beses. Bakit delete pa rin salary ko? Amen po? Bakit hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho? Nag-cell group naman ako hanggang ngayon, lugmok pa rin ako sa paghihirap. Amen po mga kapatid? Mga kapatid, mahirap kasi husgahan kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Gusto mo agad, umaani ka kaagad. Mga kapatid, hindi po ganun. Tapos sasabihin mo, Lord, totoo bang nandiyan ka? Amen po? Sasabihin mo, Lord, totoo bang nandiyan ka? Mga kapatid, gawin mo muna yung part mo. Meron kang authority, meron kang salita ng salita ng Diyos sa buhay mo. Kaya po mga kapatid, yung buhay po natin, kung ikaw yung nagtatanim, at nasa ilalim, at kung ikaw yung nagtatanim, ang buto, ikaw yung buto na itinanim sa ilalim ng lupa. Mga kapatid, madilim talaga dyan. Malalim talaga yan. No? Maputik talaga dyan. Pero kung ikaw mismo yung nagtatanim, ikaw mismo, pag itinanim yan dyan, okay lang yan kasi tutubo naman yan eh. Amen? Pero kapatid, sabihin ko po sa inyo, hindi ka itinanim for nothing. Itinanim ka, may purpose ka. Hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa ilalim. Amen? Ang salita ng Diyos, ang Word of God is true. Pag sinabi ng Diyos, magaganap po yan. Mangyayari po yan. Hindi po pwede na hindi po mangyari. Amen? Kasi po, mga kapatid, iba po yung itinanim. Iba po yung inilibing sa itinanim. Amen? Ikaw, nandito ka, tinanim ka. Minsan kasi tinitingnan natin eh, Lord, nilibig na ba ako ng pagsubok? Lord, nilibig na ba ako ng challenges sa buhay ko? Lord, nilibig na ba ako ng delay ng salary ko? Kapatid, hindi yun ang plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon sa iyo, yung seed na tinanim doon, tutubo po yun. Manalig ka lang, manampalataya ka lang. Dahil may purpose ka. Amen? Kung first timer ka ngayon, nakikinig ka. It's up to you. Sabi nga ni Tatay, you have 3 choices. You have 3C. Now it's your choice. You have chance to change your life. No? We encourage you na umattend by next week. Kasi po, at ituturo po natin dito, top to bottom po, wala po tayong tinatago. Amen po, mga kapatid? Kaya po sa atin, dapat po tayo magtuloy po, mga kapatid. No? Kapag nangako ang Panginoon, kahit parang imposible, ay parang hindi mangyayari. No? Kahit walang clue, kahit hindi obvious, yung Word of God talaga po yung magaganap. Tingnan niyo po. Ilan na wow. Tingnan niyo po, hindi po sinabi ng Panginoon, in due date. No? Hindi po sinabi ng Panginoon, in due date, you will harvest. In due date, you will reap. Amen? Kasi yung mga pangako ni Lord, minsan nilalagyan natin ng due date. No? Sasabihin mo, Lord, 35 na po ako. Hanggang ngayon, bakit wala nanliligaw sa akin? Beken, amen. Amen po? Amen? Lord, bakit naman, di ba? Amen. Katulad ng isang babae nanganganak. No? Kung titignan po natin, sabi ng doktor, in due date, manganganak. Pero hindi po manganganak in due date. Manganganak po sa appointed time. No? Minsan sakto, minsan lagpas, minsan in time. Pero po doon po sa appointed time. Sa appointed time ng predict ng Panginoon. Hindi sa predict ng doktor. Amen po. Magaganap po yung magaganap po. Kaya kapatid, wag kang maiinip. Hindi yan dumadating in due date. For sure, in due season. Amen po. Just keep investing. Just keep pouring. Just keep believing. Just keep praying, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Mangyayari yung pangako ng Panginoon. Amen po. Padayon good lang. Kasi yung plano at purpose ng Panginoon, yung Ginoo may plano sa iyong kinabuhi. Amen po. Bisaya yun, at English. Amen. Amen po. Ano? Palakpakan po natin yung mga Panginoon. Amen po. Sabi ko nga kanina, ang Panginoon, delayed is not denial. No? Introduction pa lang po to. Meron pa tayong 25 slides. Ano? Delayed is not denial. No? Kung kikita po natin, si Abraham po, 100 years bago niya nakakuha yung kaisa-isang unang anak niya. Amen po? Si Noah, 120 years.
Can you imagine 120 years? Yung 120 years noon, andun yung inaalipusta siya, pine-persecute siya. Darating pa ba yan? 57 years na, meron pa bang plan na darating? Amen po? Ganun po yung usapan ng nangyari kay Noah. Baka kung ikaw si Noah, baka nagtanong ka na, Lord, darating pa ba yun? But in 120 years, dumating yung flood. Amen? Ibig sabihin, ang Diyos, pag nangako, gagawin niya. Amen? Pag ang Panginoon sinimulan niya, walang makakapigil nito. Amen po? Pag binuksan niya, walang makakapagsara nito. Lagi niyo tatanda mga kapatid, yung desisyon at plano ng Panginoon, His ways is higher than us. His thoughts is better than His thoughts. Amen po? Trust His timing. No? Porque hindi dumating ito sa timeline mo, akala mo hindi na darating. Hindi na mangyayari sa'yo. Makita nyo doon sa New Testament, sa Book of Hebrews, no? Sa Book of Hebrews, yung mga biblical heroes po natin diyan, yung mga dumaan sa pagsubok, dumaan sa suffering, hindi man dumating doon sa kanilang panahon na buhay sila, pero dumating sa kanilang mga anak. Amen po, sa Old Testament po, hindi yung mangyayari nung buhay, hindi man dumating yon ng buhay sila, pero nangyari sa kanilang mga anak. Amen po, hindi man sa timeline mo, pero sure, 100% sa bloodline mo mangyayari yon. Amen po, mga kapatid, basta pinangako ng Panginoon, in due season, you will harvest. In due season, you will reap. Amen po? Amen po? Parang hirap talaga mag-amen ah. Saper na saper ah. Amen po? Kaya tingnan po na yan, no? Ay, hindi pa pala. Sabi po dyan, napakabuti. No? Sabi po dyan, blessed is the man who persevere under trial. Yan po yung unang points ko po. No? Sabi po dyan, blessed is the man who persevere under trial. Napakabuti po ng Panginoon. Kung titignan po natin, napaka-bless mo, kapatid. Dahil hindi ka pinili ng Panginoon. Hindi tayo pinili ng Diyos upang mawalan, kundi para magkaroon. No? Yung sa umpisa pa lang, pinagpapala ka na. Nakuha niyo po? Ang mga trials, pansamantala na yan, temporary lang po yan, mga kapatid. Amen po? Dahil po napakabuti po ng Diyos sa atin. No? Habang binabasa ko po itong verse na to, sabi ko, Lord, grabe po, no? I'm so thankful po. Dahil for 9 years, nagpapagal po ako sa kanyo. Unti-unti po ako nag-harvest. Dumaan man ako sa suffering so much, pero alam ko, dadaan pa rin ako sa sufferings. No? Kasi nakita ko po yan sa ating tatay pastor po, no? Na habang hindi porket pastor ka or primary ka, exempted ka. Hindi po, kasama ka po sa suffering. No? Lahat tayo sabay-sabay po, lahat po tayo on process. Wala pong name tag po doon sa mga suffering po. Pero one thing na 100% na assurance, you are not protected. You are protected. Tama ba? You are not protected. Ayun. Amen. Buti na lang, matalino tayo kay First Kings. No? Matalino tayo kay First Kings. Habang dumadaan po tayo sa season, mga kapatid, kailangan po natin talaga dumaan sa testing. Amen po? Yung sinabing, blessed is the man who persevere under trial. Mga kapatid, you should be thankful. Dapat sinasabi mo kung dumadaan ka ngayon, sabi mo, Lord, thank you, Lord, sa trial na meron ako. Dahil pinapalakas mo ko. Dahil alam ko meron kang gagawin na para sa akin, na another level. Amen po? Alam ko po yung pamilya ko, yung mahal-mahal ko sa buhay, yung mga pinagpe-pray ko, alam ko po na meron kayong didinggin para sa kanila. Hindi man sa timeline ko, hindi man sa bloodline ko, hindi man sa pananaw ko, alam ko mangyayari sa akin mahal sa buhay. Amen po? Sabi po dyan, no? He is greater than anything in this world. Amen? Mga kapatid, naalala ko lang, no? Makikita nyo po, naalala nyo po yung tinuro ng tatay last 3 weeks bago mag-encounter? Sino nakalala nyo? Yung universe? Universe? Oh, narinig ko yung isang beses, bibig, universe. Kapatid, kami po ilang beses na po namin narinig yung mga leader. Pero anytime na naririnig po namin yan, parang kinukurot yung mga puso pa rin namin. Till kami naiyak. Makita mo kung gaano kadakila ang Panginoon?
He is greater than anything in this world. Ano pa bang hihingiin mo? Ano pa bang hindi kaya ng Panginoon para sa'yo? Trabaho, kaya niya ibigay yan. Yung healing, kaya niyang ibigay yan. Yung provision ng favor, kaya niyang ibigay yan. Amen po? Anong hindi niya kaya? Nakita niyo po doon? Yung illustration niya, ang earth napakaliit. Ang earth napakaliit. Pero doon siya pumunta. Binigyan niya ng time na puntahan tayo. Diba? Grabe, ganun tayo ka-importante sa Panginoon. No, kung titingnan mo kung gaano kalaki ang universe, ang galaxy. Ang Diyos pinili yung earth. Ang Diyos pinili ka, tinawag ka. Amen mo ba kapatid? Hindi po importante kung anong meron tayo. Ang importante sa lahat, meron tayong Diyos sa buhay. Amen po? Anumang estado natin sa buhay ngayon, anumang sitwasyon natin ngayon, kapatid, I encourage you. Tuloy-tuloy lang po, padayon po tayo mga kapatid. Panghawakan natin yung salita ng Diyos. Alam niyo po, hamunin natin ang Diyos. Ang Diyos, hinahamon ka. I-challenge you. Kung gusto mo makapag-financial breakthrough, obey. Obey sa Malakay 3:10. Sa tithing. Amen? Kung gusto mo ng favor of provision, bigyan mo ng time. Umating ka sa mga church service. Amen ba? Kung gusto mo lumago, mag-grow as a character, as a disciple, umating ka ng cell group. Amen po? Gusto mo dinggin yung panalangin mo, umating ka ng online prayer meeting. Amen? Ang mahirap kasi, meron kang pinapanalangin, hindi ka naman nagpe-prayer meeting. Amen? Kapatid, kasama po sa atin yun sa ginagawa natin weekly. Actually, midweek service natin yun eh. Bigyan niyo po ng time. Seryosohin po natin yung ginagawa sa atin sa Panginoon kasi ang Panginoon seryoso sa'yo. No? Kinatagpo ka. Hindi ka karapat dapat, pero binigyan ka ng time. No? Kinatagpo ka ng Panginoon. Hallelujah. Amen po? Heartbroken ka man ngayon, encourage yourself that I'm blessed. Amen? Dumadaan ka man ngayon sa hirap ng work, huwag kang bibitaw kapatid. God is preparing you something greater for you. Amen po? Tuloy po natin. Sige po, palapalan natin si Lord. Sabi po dyan, no? Sabi po dyan sa Matthew 2, pakibasa po, rito natin. Blessed are those when people insult you, persecute you, and falsely offense you. Because rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, the persecuted prophet bore before you. Amen. Makikita niyo po, no? Blessed again. No? Pagpapala ka agad. Kaya kapatid, sa mga batch extra, huwag natin sayangin yung in-invite natin na 42 na soul. No? I-persecute ka man, no? You're still blessed, pa kapatid. Sabi po dyan, blessed are you when people insult you, persecute you, falsely say all kinds of evil against you because of me. Kung gagawin natin yung part para sa Panginoon, kapatid, kung gagawin natin yung part, mga kapatid, you're doing that one para sa Panginoon, to glorify sa Panginoon. Hindi mo yung ginagawa para sa sarili mo. Kahit anong sabihin ng mga taong in-invite mo, accept it. Kasi hindi naman ikaw ang pinapersecute ang Panginoon. No, sabihin ka ng masama, sabihin ka ng anything, wala kang ginagawang masama, kapatid. Walang puwang sa atin na para mahiya, no? Especially doon sa mga batch extra. It is written. Pasensya na kayo, dinidiin ako kayo ngayon, ha? No? Ayan po. Okay lang, parang ayaw nyo, ha? Na. Oh, asan na yung ano nyo? It is written. Number 1, ha? Best. Parang nanghihina kayo ngayon. Ha? Panindigan nyo yan, ha? Parang pag-suffering, hinang-hina kayo kaagad. Kapatid, huwag nyo tandaan nyo yung 3 F, uulitin ko. Fire! Focus! Freedom! Di ba? Preaching lang ito. No? And you be thankful. Kung tumatama sa'yo, thank you, Lord. No? Kasi wala po exempted, but we are protected. Yan! Amen po? Amen! Galing talaga sa 2 Kings, oh? Amen? Amen po mga kapatid. Wala po akong paborito, nagkataon lang po talaga. Amen po? Alam nyo ba kapatid, sabi po dyan, dumadaan ka man sa suffering, no?
pine-persecute ka man, ang Panginoon sasamahan ka kahit anong destinasyon, saan ka man mapunta. Mahirap man yan, madali man yan, no? Malayo man yan, sasamahan ka ng Panginoon. Ano man maging sitwasyon mo, to share His word, ang Panginoon sasamahan ka dyan. Ang sabi po niya, napakalinaw, rejoice! No? And be glad. Saan ka nakakita na dumadaan ka sa suffering, iniinsulto ka, but I still rejoice. No? Because the Lord Jesus Christ, the one who sent me, naalala niyo po si Job? Amen? Yung dumaan siya sa matinding pagsubok. Amen po? Yung nawala, in one day, nawala ang kanyang pamilya. Nawala ang kanyang Manila Zoo. Amen po? Joke yun, ha? Ayun. Hindi, Manila Zoo niya, kasi marami siyang hayop. No? Matindi ang wealth niya. Pero ganun po siya katindi. No? Yung kahit sabihin ng asawa niya na isumpa mo na yan. Isumpa mo na yung Diyos mo. Pero sabi niya, kahit kamatayan ko, even you slay me, I'm still worshiping Him. Amen po? Kaya ba natin yon? Wala. Totoo, ha? Totoo yan, ha? Mga kapatid, kaya po natin yon. Pero kailangan mong mag-soak sa presensya ng Panginoon. Kailangan mo siya ng bigyan ng time, bigyan mo siya ng priority. No? Kasi kung ikaw pa sway-sway lang at hindi mo sineryoso yung pag-aati mo ng church service, no? Para makita si crush, nagkakamali ka. No? Okay sana kung ang crush mo si Lord, okay yon. Amen? Kapatid, sinusukoy po natin. Kung makikita nyo po, blessed, nagre-reveal po sa akin kasi po, yung nagturo po ako sa encounter, vision yung tinuro ko. Ang daming blessing din dyan. Ang daming amen ang amen. Gustong-gusto yung pagpapala. Amen? Kapatid, ang pagpapala, given na po yan. Pinagpala ka na ng Panginoon. Panghawakan mo na yan. Gawin natin yung part para sa Panginoon. Amen po? Nakuha po natin? Amen. Sabi po dyan sa pangalawa, stood the test. No? Stood the test. Grabe ba yung testing natin sa buhay? Lagi mong babalikan, kapatid. In every test ng iyong trial at challenges sa buhay, you will be victorious. Pinagtagumpayan ka na ng Panginoon, kapatid. Kaya huwag ka manghihina kung may testing ka man sa buhay. No? The more na nilalayo mo ang sarili mo, hindi ang Panginoon ang lumayo. Ikaw ang lumalayo. Amen po? The more na nararamdaman mo yung paglamig, the more na nararamdaman mo yung apoy na uuupos, the more kang lumapit. The more na marami kang testing, the more na marami kang challenges, the more na marami kang trial, lumapit ka. Dahil ang Panginoon, merong purpose yan, may plano ang Panginoon para sa iyo. Dahil ibig sabihin niya, meron kang na naman second level up. Magle-level up na naman yung pananampalataya sa Panginoon. Amen po? Di yung may pagpagsubok, mas lalayo ka pa kung pag-aalab dapat. No? Mga kapatid, lahat po ng pinagdadaanan natin, may purpose po yan. For us to grow. No? Build our character and shape us into God, Christ-likeness, Panginoon. Amen po? Kung ano ang dapat tanggalin, matatanggal po yan. If you are willing to be transformed. Amen po? Alam ko po, hindi po ganun kadali as a follower of Jesus Christ. Amen po? Pero po, nagiging madali po ang lahat yan if we acknowledge ang Holy Spirit. He is our helper. No? Always acknowledge the Holy Spirit. He is our help in our true difficult situation, mga kapatid. Amen po? Sabi nga dito, sabi sa verse na to. We all experience, which is normal. But God will be filtered to face and bear. Each test is an or along with it, everything God has provided you. Amen? Ang sarap, no? Alam niyo po, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, seriously, nung time na binabasa ko po yan, no? Actually, nung nag-meditate po ako, binigyan ko po talaga ng time. Kasi po, hindi po talaga ganun kadaling gumawa ng message. Kaya ramdam ko po si Tatay Bob. Ramdam ko po yung mga leaders na nagtuturo, hindi po ganun kadali. No? Pero wala pong imposible sa Panginoon. Lalo na kung siya yung itataas mo, siya ang mag-glorify.
Wala pong imposible na you can preach the Word of God. Hindi po ganun kasi kailangan mo kailangan mo bigyan ng time, kailangan mo seryosohin. Amen po. Yung time na binabasa ko po yan, salamat sa aking partner, no? Na katuwang ko po. No? Meron akong second Holy Spirit. Yan. Actually, ayaw niya na binabanggit ko siya, kaya kailangan natin sumunod, no? Amen po, sabi po dyan, we all experience times of testing. Alam na po ng Panginoon, mga kapatid, nadadaan tayo sa mga trials at situation ng ating buhay. Siya na po nagsabi niyan, si Paul na po ang nagsabi niyan, which is normal for every human being. Normal pala yan. No? Kung dumadaan ka sa sitwasyon mo ngayon, normal pala yan. Delayed salary mo, normal pala yan. Amen? Wala ka trabaho ngayon, normal pala yan. Amen? Wala ka bang anak ngayon, normal pala yan. Amen? May sakit ka ba ngayon, normal pala yan. Di ba? Ang sarap i-claim. Dahil alam ng Panginoon, but God will be faithful to you. Amen? God will be faithful to you. He will screen, ito po yung napakaganda po, He will screen and filter the severity, nature, and timing of every test of trial that you face, that you can bear it. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pinagdadaanan mo pala ngayon, dahil sa'yo binigay, kaya mo pala yan. No, kung wala ka trabaho, sa'yo binigay, kaya mo yan, mga kapatid. Kasi pinipilter ng Diyos yung para sa'yo na kaya mo lang. Amen? Nasa Corinthians din po yan, nakalimutan ko anong verse, sabi niya, hindi ibibigay ng Panginoon sa iyo kung hindi mo kaya. Kaya mo yan, maniwala ka lang. No? Minsan kasi sarili natin mismo eh. Minsan sarili natin mismo, wala pa tayong kumpiyansa, wala pa tayong tiwala. Paano ka magtitiwala sa Panginoon kung yung sarili mo wala kang tiwala? Amen? My friend, mga kapatid, build our relationship sa ating Panginoon. No? Para po magkaroon tayo ng kumpiyansa sa atin mismo. Amen po? Dahil, kita nyo po sa scriptures, di ba? And each test is an opportunity to trust Him more. Amen? Yung dumadaan ka pala sa challenges at trials sa iyong buhay para lalo kang magtiwala sa Panginoon. Katulad na naman ni Job. Grabe si Job. No? Bakit po si Job? Kasi po hindi po biro in one day nawala po ang lahat. No? Nawala ang pamilya niya, nawala yung Manila Zoo. No? Nagkasugat-sugat ka, ulitin ko po. No? Hindi po ganun kadali. Even si Paul, di ba? Nung encounter niya si Lord, nung pinalaganap yung salita ng Diyos, even sa New Testament, siya yung maraming nagawang book. Pero hindi po ganun kadali ang pinagdaanan niya. Ginagawa ko lang yung para kay Lord, ako pa yung sinasaktan. Ako pa yung kinulong. No? Ako pa yung babatuhin. Amen? Tanggalin natin si Paul at si Job. Tingnan natin si Jesus Christ. Amen? Sa mga nag-encounter, nakita po natin kung paano ginawa ng Panginoon para i-save ka. Kung paano bumaba ang Panginoon sa earth at pinili ka, tinawag ka. Kung anong sacrifice ang ginawa niya. Dinuraan, sinaktan, hinampas, dinala yung cross sa Kalbaryo. Kaya po talaga, ulitin ko po ulit, alam ko lagi sinasabi ng tatay, ang cross po dapat hindi po ginagawang penda. No? Dapat nilalagay sa puso. Amen po, wala pong masama dyan kung ginawa mong kwintas. Pero i-apply mo. Don't misunderstand me, mga kapatid, ha? Kasi ba may paglabas natin, grabe naman yung nagsasalita doon. Nakarating ko lang dito, parang ako yung siya, hindi po ganun kapatid. No? Don't misunderstand po. Pinapangunahan ko na. Amen po? Amen? Sabi dyan, for along with every trial, God has provided you for you way to escape. No? Hindi po matatapos yung problema mo, mga kapatid, na walang solusyon. May solusyon po yan. No? Meron pong binigay ang Panginoon sa atin para makalabas po dyan. We are victorious, Panginoon. We are victory. No? Panghawakan po natin yung salita ng Panginoon. Hindi yung salita ng Panginoon para lang i-post, ibigay na religious ka, na Christianity ka. Hindi po ganoon. Ang salita ng Diyos nilalagay sa puso. Nilalagay na application para tayo mabago ng transformation. Amen po? Nakuha po natin? Kapatid, napakasarap po ng verse na to. 1 Corinthians 10:13 sa TPT po, no? Uulitin ko po, we all experience times of testing. Amen po? And we will bring you out victoriously.
Ayan po yung sabi ni Paul. Amen po? Hallelujah. Sige, palakpan naman natin si Lord. Ano? Ito po, meron pa akong isang verse, hindi ko na po nailagay dyan. Sabi dyan, it is written, no? Don't be afraid. Sabi po sa Revelation, chapter 2, verse 10 po. Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. You will suffer for 10 days, but if you remain faithful, even when facing death, I will give you the crown of life. Amen? It is written po. Amen? Kuha po natin. Pangatlo po, receive the crown of life. Yan. Yes, at least receive na kami ng crown of life. Amen po? Yan yung gusto marami. Amen po? Lahat ng pagod mo, ang paglilingkod mo sa Panginoon, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Lahat yan nakalista, alam ng Panginoon yan. Your labor is not in vain, kapatid. Merong pupuntahan yan. No? Parang isang athlete, mga kapatid, no? Titignan po natin yung athlete, yung dumadaan sa mga strict training. Amen. Yung para makakuha ng reward. Makakuha ng, si Yulo, yung nag-champion ng Olympics, di ba? Dumadaan siya ng training, pero in this world, isa lang ang pwedeng manalo. Isa lang. Hindi katulad sa atin, in Christian world, spiritual world. Lahat po tayo pwedeng manalo. No? Kaya po we are so blessed dahil ang church nagpo-provide po ng training. No? Ninunurture natin yung tao. Dinidiscipline po natin. Pinagbabasa po natin ang Bible. Pinagde-devotional po natin. Para po habang nagbabasa ka, habang nagde-devotional ka, unti-unti kang mabago. Unti-unti mong ina-absorb yung salita ng Diyos. Kasi hindi po ako maniniwala na nagbabasa ka for nothing. Hindi po pwede yung Holy Spirit, hindi mo ma-receive, hindi mangusap sa'yo habang binabasa mo yun, mga kapatid. Habang binabasa mo yun, kahit sabihin mo na, hindi ako interesado, inaantok ako, matutulog ako. Pero once na binasa mo yan, yung Holy Spirit papasok sa'yo, mangungusap sa'yo, magre-reveal sa'yo, para makita yung salita niya, para mabago ka. Amen po? Nakuha po natin. Ganun po mangusap, mga kapatid. Time lang, bigyan natin ng time. No, tayong lahat ay tinawag upang makuha yung crown of life, na kung saan yung eternal life. Isang buhay na walang hanggan. Hindi lahat sumasagot sa tawag ng Panginoon. Dahil may ibang priority ang iba. Pero tayo na tinawag at maghihintay, magpapatuloy, hanggang tayo magtagumpay. Amen po, mga kapatid? Amen po? Ang sarap, no? Sarap, sabi po dyan, no? All the runners run. Only one. Run in such a way. One who goes into, they do it together. Amen. Kita niyo po, ito po, ilang beses na po ito pinala sa kay Tatay Bob sa mga tinuturo niya. No? Kaya po, nag-reveal po, parang sinabi ko, Lord, ngayon, ipa-flash ko rin to sa ano, kasi ngayon ko po nakita yung logic. Every time po na pina-flash yung tatay, ang Panginoon mayroong pinapasabi sa atin. No? Kailangan talaga natin dumaan sa training. No? Para po tayo mag-level, para tumatag po tayo sa ating pananampalataya. And we are so blessed sa mga taong nagpapatuloy. No? Mula nung umpisa hanggang ngayon, hindi po ganun talaga. 40 weeks! 40 weeks ka magte-training. Once in a week, bibigyan mo ng oras. No? Sabihin natin maximum 2 hours. 2 hours. Hindi mo kayang ibigay kay Lord John? 2 hours. Samantala kung pag-Facebook tayo, kulang na lang isang duty, isang trabaho. Literal, mga kapatid. Sorry to say, alam ko po, marami po sa atin. Kahit po ako, admitted po ako dyan. Admitted po ako dyan. May times po ako ganyan. No? Pero hindi sa Facebook. Sa YouTube. Amen po? Aminado po ako dyan. Grabe, parang ako lang ah. Parang iba, hindi kayo nag-YouTube ah. Nagpe-Facebook ah. Amen po? Ganun po, mga kapatid. Hindi po ganon kadali na hindi natin pagtuunan ng pansit. No? Yung mga teacher, yung mga leader, binibigyan po ng so much time yan. Pinagpupuyatan po yan ng ating admin. No, halos di na matulog ng buong gabi para lang mabago, para lang bigyan kayo ng time. Kung kayo nag-aaral, yung mga leader nag-aaral pa rin, nagbabasa pa rin. Lalo na yung ating tatay pastor, na every week nagtuturo.
No? Nagtuturo para may pakain sa atin, para meron tayong ma-receive na spiritual food, para mabago ka, na maging karapat dapat ka sa Panginoon. Tapos hindi mo seryosohin, hindi mo papakinggan, paglabas mo balik ka sa dati, maawa ka naman. Hindi ka maawa kay tatay, mga kapatid, maawa ka sa sarili mo. Kasi po, hindi po si tatay pastor ang nawalan. Ikaw ang nawalan. Amen po? Kaya po ito ginagawa. Para kung ano yung nare-receive namin, gusto namin i-share sa inyo. Amen po? Kung yun ano yung tinatamasa namin, gusto namin i-share sa inyo. Yes, dumadaan kami sa suffering. Totoo po yan. Pero alam namin, may Diyos kami nakasama. Nakangiti kami, tatayo kami. Kasi alam po namin, yung bawat suffering na pinagdadaanan namin, may kaakibat na victory. May kakabibat na pagpapala. May kakabibat na may gagawin ng Panginoon na bago para sa amin. Amen po? Amen? Parang si Arthur lang nag-amen noong una. Naghabi, no? Parang pagdating sa mga dikdikan na, amen? Amen? Diba? Grabe. Kapatid, ngayon, I'm there sa Tatay Babo, no? Parang nagtuturo dito. Amen po? Kaya mga kapatid, piliin mo yung laban mo, mga kapatid. Piliin mo yung laban mo. Yung laban na sure kang panalo sa huli. Yung laban na hindi lang ikaw ang mananalo, kundi buong mong pamilya. Kahit gaano pa kahirap, ipananalo ka ni Lord. Ang kailangan lang natin magpatuloy, mag-persevere ang ating paglalakbay kasama ang Panginoon. Kasi wala tayo kung wala siya. Amen? Music team. Amen po. Music team po tayo. Music team. Wala. Music team po. Tama naman sinabi ko, music team. Amen po. Para kasi sa sobrang din Amen. Amen po. Konti na lang po, mga 10 slides na lang po. Amen po. Makatapos na po tayo. Amen po mga kapatid. Napakasarap po. I realize po nung time na dumadaan po ako sa so much training dito sa church, no? Sabi ko nung una sa leader ko, sabi ko, bro, gusto ko lang umaten, gusto ko lang mag-enjoy. Kasi, ang tagal ko nang hindi nagsisimba. Nagsisimba lang ako pag birthday ko. Nagsisimba lang ako pag 9 morning, simbang gabi. No? Simbang gabi, lasing pa. Nanliligaw pa. Di ba? Ganun po ako before. Pero nung time na nakita ko po yung sitwasyon, nung salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, buhay po yan, kapatid. Buhay po yan. Seryosohin po natin, paulit-ulit ko pa siya sabi, no? Dumadaan ka man sa sufferings ngayon, wala kang trabaho, panghawakan mo yung mga sinabi ni Lord. No? Gusto mong magkaanak, dumadaan ka sa financial issue, financial trouble, relationship, kapitan mo, kapatid. Kapitan mo si Lord. Huwag mong bibitawan. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon in this church, amen? Ituloy po natin. Seryosohin po natin. No? Mag-obey lang po tayo, mag-submit lang po tayo. Napakasarap magsilbi sa Panginoon. Yung buong whole week mo, makikita mo ang buhay mo, napakabilis ng araw, hindi mo na malayang Friday na naman, Sabado na naman, off ko na naman. Nakita niyo po yun? Dahil sa presensya ng Panginoon, gusto niya may joy tsaka peace. Kaya hindi mo naman namamalayan yung paglakad mo, off mo na naman, kasi gusto ng Panginoon, magpapahinga ka na naman. Lord, anak, magpapahinga ka. Amen? Magpapahinga ka. Dahil alam ko, sasamba ka uli sa akin. Amen? Pero isipin mo, imagine mo, kung wala ka doon sa sitwasyon na yon, napakatagal ng araw, napakatagal ng oras, ang dami mong iniisip na problema, pero ang Diyos, anong pa man yung sitwasyon mo, kahit ganun ang sitwasyon mo, ang Panginoon, yayakapin ka pa rin. Ang Panginoon, kakatagpuan ka pa rin. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, open your hearts. Open your mind, mga kapatid. Dapat po, mamulat po tayo. Amen po? Mamulat po tayo sa salita ng Diyos. Ako po, okay lang po ako. As I did my part here, as Tatay Bad did part here, yung mga music, it's up to you po. No? Kung babalik po kayo, yung first timer po, yung second timer, yung third timer, yung fourth timer, it's up to you po, mga kapatid.
But I encourage you, kung na-bless ka tonight, for sure, 100%, you will bless in the second week. Amen po? Ito po, bago tayo magtapos, mga kapatid. Sabi po dyan, ito po maganda. Bago po yung Santiago 1:12, ito po yung unang-unang verse. Ito po yung unang-unang verse. Sabi dyan, consider it pure joys, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Amen po? Yung many kinds, mahirap man yung trials mo, yung pinagdadaanan mo, maliit man yan o malaki o gitna man yan, o anong pa man yan kasing challenge sa trials na yan. Consider it pure joy, kapatid. Iano mo yung puso mo na may galak at saya. Huwag mo mahayaan na matabunan ka, na lumuking ka ng problema sa buhay mo, na para ibagsak ka ng kalaban ng demonyo. Huwag kang mapahig yun dahil hindi yun ang purpose mo, kapatid. Ang purpose mo para magtagumpay. Ang purpose mo para maging victory na kasama ang Diyos. Kasama ng buong mong pamilya. Kasama ng mahal mo sa buhay. Amen po, mga kapatid. Pangawakan po natin yan. Amen po. Sabi po dyan, no? Conclusion po natin. Tayo po tayo, mga kapatid. Sabi po dyan, life is trial are not in vain. They are opportunities for us to grow, to trust, and to experience the fullness of God's promise. No? To trust and to experience the fullness of God's promise. May we hold firm to His truth, knowing the true perseverance. We are not just enduring, but we are preparing for the eternal reward that awaits is the crown of life, given by the Lord Himself to those Our Father, all the heaven was your name, sing louder. Let this place erupt with praise, and you hear the sound of heaven touch earth. The sound of heaven touching earth. Our Father, all the heaven roars your name, sing louder. Let this place erupt with praise, can you hear it? The sound of heaven touching earth. The sound of heaven touching earth. Spirit break out, break our walls down. Spirit break out, heaven come down. Spirit break out. Break our walls down. Spirit break out. Break our walls down. Yes, Lord. Hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat po, Lord, sa gabing ito, Panginoon, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong presensya, Holy Spirit. Thank you so much to fill this place, to touch the heart, each everyone, Panginoon, Lord. I pray, Lord, na mamalagi ka sa puso at isipan ng bawat isa, Lord, sa aking mga kapatid na nandito, Lord. Kayo po ang gumalaw in each everyone, Panginoon, Lord, na lahat ng aming pagsubok, lahat ng aming suffering, lahat ng mga aming trials, sabi niyo nga, consider it joy. Even we face any trials, Panginoon, Lord. Lord, pangahawakan namin yung promise mo, Panginoon, Lord. Pangahawakan namin yung salita, Panginoon, Lord. Na alam po namin, Panginoon, Lord,
Yung pangako mo kailanman hindi na bago. Pag sinabi mo, gagawin mo, Panginoon Lord. Kasi alam po namin, Panginoon Lord, yung salita niyo pa lang, Panginoon Lord, is most powerful para sa amin, Panginoon Lord. Na alam po namin lahat ng papagal namin, lahat ng pananampalataya namin sa Lord ay hindi mawawalan ng saysay, Panginoon Lord. Na at the end, in this our race, Panginoon Lord, alam po namin yung reward, yung crown of life, Panginoon Lord, yung eternal life, Panginoon Lord, na pinagkaloob nyo sa bawat isa na mananampalataya sa inyo rito, Panginoon Lord. I pray, Lord, in Jesus' name, Panginoon, na sama-sama kami makareceive kung ano yung pinangako nyo sa bawat isa, Panginoon Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, Spirit, Lord. Hallelujah, Father, Lord. Hallelujah. Spirit break out, break our walls down. Spirit break out, heaven comes down. Spirit break out, break our walls down. Spirit break out. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Before we finish this service tonight, I just want to encourage yung mga first-timer natin na nandito tonight. Yung mga first-timer at saka yung mga bumalik last week, yung mga bago pa lang sa church. You know what? The beauty of someone who have the relationship with God, who knows what's written in His Word, alam niyo po kung ano yung beauty nun? Because tumatatag ka because naririnig mo yung promises ng Diyos. Napakaganda po ng mga verses na nakita natin because gusto ko po sabihin sa inyo na may Diyos ka man o wala, may relationship ka man sa Diyos o wala, ang trials and sufferings dadating po sa buhay natin. At yung pinaremind sa atin ni Lord through Brother Andy, yung purpose nun, ano yung purpose? Now, I'll give you a very, very practical example ng taong alam ang salita ng Diyos at yung taong hindi alam ang salita ng Diyos. Bigyan ka ng example. Kung meron akong bottle of water right now in my hand, okay? Meron akong bottle of water. Kalugin ko ng kalugin to. Kalugin ko ng kalugin. Kalugin ko ng kalugin. Gaano kalakas, kalugin ko ng kalugin yan. Pag binuksan ko yan, wala lang. Tama? Kahit na ganong kalakas ang pagkalog. Amen? Halimbawa, pagpalagay natin na ito is bote ng Coke. Kalugin ko ng kalugin. Kalugin ko ng kalugin. Laksan mo. Pag binuksan mo, ano mangyari? What? Aapaw. Sisirit. Tama? Now, lahat tayo kinakalog ng Diyos sometimes. Lahat tayo kinakalog through trials, through difficulties, through problems in our lives. Tama? Pero ang pagkakaiba ng kinalog na alam mo salita ng Diyos, normal lang yung heart niya. Walang problema. Pero yung tao na hindi alam ang salita ng Diyos, hindi niya alam ang promises ng God. Amen? Nagsisimba lang siya. Kapag dumating ang problema, kinalog ng Panginoon, sasabog ang puso niya. You know why? Because hindi niya kayang hawakan yung trials na dumarating sa buhay niya. And that's the big difference if you have the Word of God minus or versus the person who don't know the Word of God. Hindi mo kakayanin yung trials, hindi mo kakayanin yung pagsubok, hindi mo kakayanin yung pagkalog ng Diyos. Why? Because you doesn't know the promises of God which is written in the Bible.
Kaya po napaka-importante na umaattend tayo ng mga service na kung saan ang salita ng Diyos itinuturo. Napakaganda po ng narinig natin today. The purpose of suffering. Alam natin lahat na may purpose ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Tama? At yung even suffering, narinig natin right now, may purpose pala. So, lagi ko sinasabi sa inyo na kapag marami kang trials, marami kang problema, sabihin mo lang, Lord, salamat sa vitamins. Dahil alam ko, meron na naman akong vitamins, alam ko, lalakas na naman ako dito. Nakita natin James 1:22, right? Paki-rewind mo nga. Pakilagay mo nga ulit yung James 1:22. Paki-atras mo yung ano niya, yung kanyang, atras mo yung kanyang PowerPoint. Nandiyan yan, bago itong conclusion. Atras mo lang, yung James kanina. Kasi po, napakaganda ng James. Bakit po sinasabi ni Lord na rejoice? Meron pong word of God na sinasabing rejoice always. Tama? So, in times of trials, in times of suffering, wala kang gagawin kundi mag-rejoice. Alam niyo kung bakit? Bakit ka magre-rejoice? Kasi po, ang trials, ang sufferings, hinahayaan ni Lord na mangyari sa atin. Why? Sabihin niyo why? Para lalo kang tumatag at lalo kang lumago sa pananampalataya mo. Amen? Consider it pure joy. Ngayon, kung wala kang word of God, kung wala kang salita ng Diyos, kung ikaw is nagsisimba ng walang word of God, doon sa lumang faith, tama? Doon sa lumang faith na pinanggalingan natin lahat, kapag may sufferings ka, hirap ka na. Kapag may sufferings ka, wala kang ibang pupuntahan kundi ang barkada mo. Magiinuman kayo, magyoyosi ka, magpapalipas ka ng oras. Why? Because hindi mo alam i-handle ang situation. Tama? Pero kapag nagbabasa ka ng Word of God, consider it pure joy. Bakit sinasabi ni Lord na, mga anak, brothers and sisters, when you face trials of many kinds, sabi niya, rejoice. Amen? Because there is a purpose bakit ka dumadaan yan. Kanina, 1 Corinthians 10:13, napakaganda po ng verse na yun, yung PTP version. Ang ganda na sinabi roon. Hindi ka hahayaan ni Lord na dumaan ng problema na hindi mo kaya. Kaya mo. Ang problema lang, wala kang word of God, nagsisimba ka lang, hindi mo alam yung promises ni Lord. Amen? Kaya sumusuko tayo. Amen? Sometimes nga nakakalungkot na andito na sa church, sumusuko pa eh. Ano pa kaya yung walang word of God? Tama? Kaya po napaka-importante, pinaulit-ulit ni Brother Andy, you should be in a local church weekly. Hindi mo pinagwawalang bahala ang pagsisimba. Hindi mo bibigyan ng panahon yung ibang bagay. Kapag may simba, sumimba ka kasi diyan ka lalalim sa pananampalataya mo. Amen? Kaya po, hindi tayo nagkakamali ng pinupuntahan natin dito every Friday. Tama? Sabi ko sa inyo kanina, nung first timer si Andy, nakita ko yan. Nung first timer, nakilala ko yan. Siya pa rin yung klase ng tao na parang ako nung first timer ako. Pero kasi before nun, nag-decide siya na bumalik. Nag-decide ako bumalik. At kung magdi-decide kayong bumalik, mga first timer, second timer, mangyayari sa inyo yung plano ng Diyos. Na kahit na kano kabigat ang problema mo, kahit na gano'ng kabigat yan at gano'ng kalalim, kaya mo lagpasan. Because there is someone there na hindi ka hayaang magdusa kung hindi mo kaya. Hindi mo hayaang magdusa na hindi mo kaya. Come on! Let's continue to worship Him. Let's continue to sing. Hallelujah! Break our walls Hallelujah. Thank you, Lord. down. Thank you, Lord, tonight. Salamat po, Panginoon. Spirit, Salamat, break Lord God. Hallelujah. out. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Heaven come down. Spirit break out. Break our walls down. Spirit break out. Hallelujah.
Father in heaven, we are so thankful tonight, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa inyong salita. Thank you, Lord, sa life ni Brother Andy na ginamit you tonight. Lord, this is a reminder to all of us that whatever sufferings and trials and storms that come in our life, we should stand firm in our faith. We should stand firm and believe in your promises that was written all in the Bible. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito dahil alam namin, Lord God, na ang pagsubok is darating at darating sa buhay namin. But kung paano namin narinig, Lord God, alam namin that we are not exempted, but we are protected by you, Panginoon. That you will not allow any trials and sufferings in our life na hindi namin kaya. Nangyayari ang mga ito dahil alam mong kaya namin, Panginoon. At salamat, Lord, sa reminder tonight because we know na itong mga reminder na to is kailangan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin itataas at sasambahin sa buhay naming lahat. Sa pangalan ni Jesus at lahat tayo magsasabi ng Amen, 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 and Amen. Hallelujah.